Tumayo na po kayo at tayo'y mananalangin, mga kapatid. Panginoon po namin Diyos, sa umagang ito, nagkakaisa kaming tinig para lumapit sa iyo sa pamamagitan po ng panalangin ito. Amin pong ipinahahayag sa iyo ang aming taus-pusong pasasalamat, ang aming pagtanaw ng utang na loob sa lahat po ng iyong kabutihan sa amin. Ika'y aming pinupuri, Ama. Niluwalhati po namin ang iyong marangal na pangalang Yahuwah. Kagaya po ng aming inawit, hindi namin malilimot ang iyong pag-ibig. Kahit kami po ay nagkakasala, lakas loob kami na nagbabalik loob sa iyo, sapagkat alam namin, mahal mo kami. Alam mo na kami tao na maaring magkamali at magkasala. Kahit pa na kami nakasama na sa kilusang itinatag ng iyong bugtong na anak. Aman Diyos, sama-sama kaming humihiling sa iyo ng awa. Patawad po sa aming mga pagkakasala. Sana'y iyong burahin sa iyong isipan ang aming nagawang pagkakasala sa mga nagdaang mga araw hanggang ngayon. Para kami, Ama, minsan pa maging dapat sa pagtanggap ng iyong mga salita. Ang mahalaga sa amin sa panahong ito ay ang mga aral mo. Yun ang aming isinasaalang-alang. Kaya lagi kaming nagsisiyasat. Nakikinig kami, opo. Pero aming sinisiyasat kung ito'y talagang aral mo, sapagkat ang mga mangangaral ay pwedeng magkamali sa kanilang ipinangangaral. Aming hinihiling sa iyo, Panginoon, mahabag ka sa amin. Bigyan mo kami ng matalas na pag-iisip at isugo mo sana sa amin ang Santong Espiritu na siyang sa amin ay gagabay para aming matutunan ang katotohanan, ang buong katotohanan na ibig mong malaman namin bago po magwakas ang mundo. Aming hinihiling din po na sana'y kaawaan ang mga may sakit. Mahabag ka po sa kanila. Kaawaan niyo kami sa araw-araw. Sapagkat kung kami man ay nabubuhay sa kabila ng mga sakit namin, ito'y nangangahulugan. Ibig mo pa kaming sumamba sa iyo. Ibig mo pa kaming makapagsisi at ibig mo pa kaming mapalapit lagi sa iyo. Aman Diyos, salamat po ng marami. Hanggang ngayon, nagagawa namin ang pagsamba. Pakitanggap mo po ang aming abuloy. Ito'y nakabukod sapagkat alam namin, ito'y utos mo para makatulong sa pagpapalaganap, pagtulong sa aming mga kapatid at maging sa aming kapwa-taong tunay na nangangailangan. Aman Diyos, umaasa din kami na minsan mo pa kaming iniugnay sa diwa ng iyong bugtong na anak, sa Espiritu ng Panginoong Yahushua, Espiritong mapagpakumbaba at masunurin sa lahat ng iyong mga utos. Salamat po sa pagkakataong ibinibigay mo. Ikaw na pong aming patnubay sa aming pag-aaral sa pangalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua HaMashiach. Amen. Sa pamamagitan ni Yahushua
Ang ating paksa, mga kapatid, ay ang uri ng pag-ibig ni Yahuwah Aba. Alam natin ang Diyos ay pag-ibig. Alam din naman natin sa tatlong mahahalaga katulad ng pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig, ang pinakadakila sa tatlo ay ang pag-ibig. Subalit ang pag-ibig ng Diyos ay nasa uring dalawa. Yan ang tinatawag nating pag-ibig na kondisyonal o may kondisyon at pag-ibig na unconditional. Ang pag-ibig ng Diyos sa buong mundo o sa sangkatauhan ay isang pangkalahatan at karaniwang biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Inilarawan ito sa pamamagitan po ng kabutihan, pagtitiyaga, at pagmamahal ng Diyos sa mga tao ng sanglibutan para maakay ang mga tao sa kaligtasan. Sila'y darating sa panahon na sila'y sasampalataya din, gaya natin noon. Ang kanyang pag-ibig para sa kanyang namang mga hinirang na ito, katulad ng bayang Israel, ay isang natatangi po at pag-ibig na nakabatay sa pagpili. Ito ay minarkahan ng malalim, mapagmahal, at pag-ibig na nakabatay sa tipan. Ang pag-ibig na ito ay napakahalaga para sa Panginoon Diyos. Espesyal na pag-ibig pagka ika'y kabilang sa bayan niya. Bagaman mahal din niya ang mga tao ng sangkatauhan, kaya sa pamamagitan ng pahayagan ng Diyos ng pag-ibig niya sa lahat ng tao, ay nagpapaulan siya at nagpapainit sa mabutit masama. Di po ba? Ito ay maihahambing sa isang magulang na maaring mahal niya ang lahat ng mga kabataan o bata sa buong mundo, subalit nagbibigay ng ibang antas o libel ng mas malapit na pagmamahal at pag-aaruga sa kanyang sariling mga anak. Di po ba? Ang pag-ibig ng Diyos na pangkalahatan na yan ay sa lahat ng taong kanyang nilalang sa mundo ay ipinagkakalob ng Diyos yung pangkalahatang biyaya sa araw-araw. Maghanap lang ang tao. Magtatrabaho lang ang tao. Makakasumpong ho siya ng biyaya. Pero ang paglingap ng Diyos sa kanyang bayan na pinili ay iba kaysa sa kanila. Espesyal nga ang mga taong pinili ng Diyos. Ang mga pinili ng Panginoon Diyos na tumanggap ng kanyang pag-ibig pero kondisyonal ay nakabatay sa tipan. Kung may tipan ay dapat na malaman nyo ng mga kasama sa pinakipagtipanan ng Panginoon Diyos katulad ng bayang Israel. At kailangan po ay tumutugon sila doon sa tipan na yon. Yun ang kondisyon para ang Diyos ay mamalagi sa kanila, para ang pag-ibig ng Diyos sa kanilang espesyal ay huwag mapawi at huwag pumanaw. Mga kapatid, sa ating pag-aaral na ito ay ating pag-aaralan ng isang kasaysayan. Sa aklat ng Tanak o ng Old Testament o Lumang Tipan, at ito po ay tumatalakay sa isang karakter sa Biblia na ang kanyang buhay po ay lumalarawan sa pag-ibig ng Diyos at lumalarawan sa Israel na unang bayan ng Diyos. At ito po ay ang kasaysayan ng buhay nitong si Hosea. Mga kapatid, ayon po sa Biblia, ano ang kasaysayan ni Hosea? Na ito po ay dapat nating malaman. Sa Tagalog, Hoseas. Unang basahin natin sa Hoseas 1:1-9. Ganito na kasulat, mga kapatid. Ito ang ipinahayag ni Yahuwah kay Hoseas, na anak ni Beeri noong magkakasunod ng naging hari sa Huda sina Uzziah, Hutam, Ahaz at Hezekiah. Habang naghahari naman sa Israel si Jeroboam na anak ni Joas. Ito ang unang sinabi ni Yahuwah kay Hoseas, mag-asawa ka ng babaeng nangangalo niya. Tigil muna natin. Ang Diyos ang nag-utos kay Hoseas
mag-asawa ka ng babaeng nangangalo niya. Masamang babae ito, 'di po ba? Pero iniutos ng Diyos 'yan na gawin ni Hoseas. Tuloy natin. At ang inyong mga anak ay ituturing na mga anak ng babaeng nangangalo niya. Ito ang magiging larawan ng kataksilan ng aking mga mamamayan sa akin, sa kanilang Panginoon, dahil sa pagsamba nila sa mga Diyos-Diyusan. Mapapansin ninyo na ito po ay metapora. Anong ibig sabihin ng metapora? Ito po ay salitang matalinghaga na hindi literal ang tinutukoy. Ito ay may tinutukoy na iba. Halimbawa, katulad ng kasabihang may butas ang bulsa natin. Ibig sabihin, walang kwarta. Ang kasabihan halimbawa na makapal ang ating bulsa, ibig sabihin, marami kang pera. Yun ang isa sa mga yun ang ilan sa mga metapora o paglalarawan. Sabi ng Diyos, yung pag-aasawang gagawin ni Hoseas ay magiging larawan ng kataksilan ng aking mga mamamayan sa akin na kanilang Panginoon. Paano yung kataksilan na yon? Dahil sa pagsamba nila sa mga Diyos-Diyusan. So yung mapapangasawa ni Hoseas na mga nangangalo niya, siyempre, yung nangangalo niyang babae, kung sino-sinong lalaki ang kanyang naging kasiping. Di po ba? Ganyan-ganyan ang Israel, ayon po sa ating binasa. Nasabi ng Panginoon, magiging larawan ng kataksilan ng aking mga mamamayan. Yan ang Israel sa Kanya. Dahil sa pagsamba nila sa mga Diyos-Diyusan, nangangalo niya sa ibang lalaki. Ang Israel ang tinutukoy noon na sila'y sasamba. Yun ang katumbas sa mga iba't ibang Diyos. Hindi tunay na Diyos. Pagtataksil sa Diyos yun eh. Di ba? Ito. Kaya nagpakasal si Hoseas kay Gomer na anak ni Diblaim. Sinunod po ni Hoseas. Hindi nagtagal, nabuntis si Gomer at nanganak ng isang lalaki. Sinabi ni Yahuwah kay Hoseas, Jezreel ang ipangalan mo sa bata. Dahil hindi na magtatagal at parurusahan ko ang hari ng Israel dahil sa ginawa niyang pagpatay ng ninuno niyang si Jehu sa lungsod ng Jezreel. Wawakasan ko na ang kaharian ng Israel. Sa araw na yon, ipapalupig ko ang mga sundalo ng Israel doon sa lambak ng Jezreel. Next slide po. Ito pa ang karugtong, mga kapatid. Muling nabuntis si Gomer at nanganak ng isang babae. Sinabi ni Yahuwah kay Hoseas, Lorohama ang ipangalan mo sa bata. Dahil hindi ko kaaawaan ni patatawarin ang mga mamamayan ng Israel. Pero kaaawaan ko ang mga mamamayan ng Huda. Ako, si Yahuwah nilang Diyos, ang magliligtas sa kanila sa pamamagitan ng kapangyarihan ko at hindi sa pamamagitan ng digmaan, ng pana, espada, mga kabayo, o mga ngabayo. Nang maawat na ni Gomer si Lorohama sa pagsuso, nabuntis ulit siya at nanganak ng lalaki. Sinabi ni Yahuwah kay Hoseas, Loami ang ipangalan mo sa bata, dahil ang mga mamamayan ng Israel ay hindi ko na mga mamamayan at ako ay hindi na nila Diyos. Mga kapatid, ang binasa natin karakter sa Biblia, ang pangalay si Hoseas. Ngayon, siya ay inutusan ng Panginoon Diyos. Mag-asawa ng babaeng pangalay, si Gomer. Mapangalo niya. Ito isang prostitute, mga kapatid. Na diyan sa ating binasa, gaya ng naipaliwanag na, paglalarawan ito, symbolical ito, na ito ay metapora na lumalarawan si Hosea sa Diyos at lumalarawan itong si Gomer sa bayang Israel. At magkakaanak itong si Gomer, di po ba? At ang una niya maging anak, let's go back to the first slide. Ayon, let's go back, yon. Ang sabi rito, ang kanyang magiging unang anak ay tatawaging Jezreel. Yan ay symbolical name din na tumutukoy din sa Israel. Na ang sabi, Jezreel ang ipangalan sa bata dahil hindi na magtatagal at parurusahan ko ang hari ng Israel dahil sa ginawa niyang pagpatay ng ninuno niyang si
Jehu sa lungsod ng Jezreel. Sabi niya, wawakasan ko ng kaharian ng Israel sa araw na yon. So yun ang sinisimbolo nung pangalan nilang una, nitong si Gomer at saka Hoseas na Jezreel. Next slide po. Ito naman, nabuntis uli itong si Gomer eh. At ang pangalan, sabi ng Diyos, ang ipapangalan mo sa magiging anak uli ng asawa mo ay Lorohama. Nang ibig sabihin ay dahil hindi ko na kaawaan ni patatawarin ang mga mamamayan ng Israel. So yung Lorohama, symbolical name, binigay ng Diyos na ipangalan nitong si Hoseas sa kanilang magiging anak na kasunod ni Gomer. Bakit? Hindi na kaaawaan ng Diyos ang Israel. Hindi niya na patatawarin ang Israel. At nabuntis uli itong si Gomer. At ang kanyang, sabi ng Diyos, ang ipangalan mo sa kanya ay, ang sabi ng Diyos ay hindi iba kundi ito na, Lo-ami na. Ano ang ibig sabihin ng Lo-ami naman? Na yan ay isang symbolical name para sa Israel. Dahil ang mga mamamayan ng Israel ay hindi ko na mga mamamayan at ako'y hindi na nila Diyos. Kaya diyan po sa ating binabasang mga talatang yan, ay ginamit po itong si Hoseas at Gomer para kanilang i-symbolize, para maglarawan sa Diyos at sa kanyang bayang Israel. Ang bayang Israel kasi matigas ang ulo di ho ba? Paulit-ulit po sila na lalo nung panahon po ng panahon ng mga hukom, di ho ba? Pag may hukom, matino, sumasamba sa Diyos. Pero pagka wala ng hukom, bumabalik sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Parang prostitute di ho ba? Na may asawa ka na, pagkatapos naghahanap ka pa ng iba. Kataksilan yun di ho ba kung sa mag-asawa? Sa Diyos, yan ang sinisimbolo ng karakter na Hoseas, sumisimbolo sa Diyos, at ang karakter na Gomer, sumisimbolo sa mamamayan ng Israel, talagang matigas ang ulo ng Israel. Kaya ang sabi niya sa bandang huli, Hoseas, ang ipapanganak ng anak asawa mo si Gomer, pangatlo, Lo-aming ipangalan mo, dahil sa ang mga mamamayan ng Israel ay, ang mamamayan ng Israel ay hindi ko na mamamayan at ako'y hindi na nila Diyos. Sana itong ating pinag-aaralan ito ay inyo pong sinusubaybayang mabuti at ating iniintinding mabuti. Paglalarawan ito, ating binasang ito. Ngayon, mga kapatid, anong iniutos ng Panginoon Diyos kay Hoseas? Mga kapatid, nang itong si Gomer ay iniwan na yung kanyang pangangalo niya, yung kanyang pakikipagrelasyon sexual sa ibang mga lalaki. Kumbaga sa Israel ang Israel ay tumalikod na sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Ito ho ang kasunod, 3:1. Ayan, basahin natin. Next slide. Ayan, sinabi ni Yahuwah sa akin, si Hoseas yan, umalis ka at ipakita mong muli ang pagmamahal mo sa iyong asawa. Kahit na nangangalo niya siya, mahalin mo siya katulad ng pagmamahal ko sa mga mamamayan ng Israel. Kahit na sumasamba sila sa ibang mga Diyos at gustong maghandog sa kanila ng mga tinapay na may mga pasas. Mga kapatid, dahil sa itong asawa ni Hoseas, si Gomer ay talagang mapangalo niya. Di ho ba? Alam nyo kasi, nung panahon ng Israel, yung ethnic Israel, meron silang tinatawag po roon na lugar na doon ay ibinibenta. Kung tawagin ay slave block, yung mga babaeng mababalipad, yung mga prostitute. Sa katagalan ng panahon, sa dami na ng mga lalaking naging karelasyon nitong si Gomer na asawa ni Hoseas, bumaba na ang presyo, siyempre, di ho ba? Devalued na ang prostitute na itong si Gomer. Ngayon, sa panahon yon, sinabi ng Diyos ngayon kay Hoseas na umalis ka. Ipakita mong muli ang pagmamahal mo sa iyong asawa. Kahit na nangangalo niya siya. Ang sabi ng Diyos ay,
mahalin mo siya katulad ng pagmamahal ko sa mga mamamayan ng Israel kahit na sumasamba sila sa ibang mga Diyos. Sipin nyo, ano ho, diyan ay madadama natin ang talagang pag-ibig ng Diyos. Ang Diyos ay mapagmahal. Di po ba? Gaya ng nasabi na nga natin, paulit-ulit po. May hukom, matino, sumasamba kay Yahuwah. Pag namatay yung hukom, balik sa pagsamba sa ibang mga Diyos. Nangalo niya sa ibang Diyos. Pag nagkaroon uli ng bagong hukom, balik sa pagsamba sa Diyos. Namatay yung isang hukom na yon, balik naman sa pagsamba sa Diyos-Diyusan. Paulit-ulit po yun eh. Di ho ba? Eh, ang sabi ng Diyos kay Oseas, mahalin mo si Gomer katulad ng pagmamahal ko sa mga mamamayan ng Israel. Kahit na sumasamba sila sa ibang mga Diyos. Kumbaga, sa relasyon ni Gomer at sa ni Oseas, eh kahit na tad-tad na ng pangangalo niya yung asawa mo, kung sino-sino ng lalaking gumamit sa kanya, balikan mo siya. Mahalin mo siyang muli katulad ng pagmamahal ko sa bayang Israel. Kaya yung sinasabi nila na ang Israel daw ay sinumpanan ng Diyos, hindi ho totoo yun. At sila na raw ang bayang Israel, yung iglesia ni Kristo, sila na raw ang bayang Israel. Mga kapatid, ang Israel noon, yung ethnic Israel, hanggang ngayon ay sa Diyos pa rin yan. Pero tandaan ninyo, ng Israel ay minahal ng Diyos, pero isang conditional love, sapagkat ang love na yon ay nakabatay sa pakikipagtipan. Kung may tipan, may batas. Kaya nakabatay sa obedience, nakabatay sa pagsunod, ang pag-ibig ng Diyos sa Israel. Pero sa kabila ng paulit-ulit na kasalanan ng Israel sa Diyos, minahal pa rin sila ng Diyos. Di po ba mga kapatid? Sa puntong yan, masasabi nating conditional pero naging unconditional love ang pag-ibig ng Diyos sapagkat espesyal sila para sa Diyos. Kaya hindi totoong ang Israel ay sinumpa. Maaring sila ay ginigera ng iba't ibang mga bansa. Yan ay disiplina sa kanila ng Panginoon Diyos sapagkat mahal sila ng Diyos. Pero sila ba ay pinabayaan? Hindi. Ilang digmaan na ang nakaraan. Malalakas na mga bansa ang nakipagdigma sa kanila. Subalit, hindi sila nalupig. Bakit? Sapagkat mahal na mahal pa rin sila ng Diyos. Magpahanggang ngayon. Pero darating ang panahon, mga kapatid, ng Israel na yan ngayon, madarama nila uli ang pag-ibig ng Diyos sa isang spiritual na paraan. Sapagkat ngayon, ang karamihan sa Israel, itinakwil nila ang isinugo ng Diyos na Mesyas. Ayaw nilang panaligan at sampalatayanan na si Yahushua ang siyang Mesyas. Pero ngayon, meron na mga Jewish Christians, mga Hudyong Kristiyano, kumikilala na ang ating Panginoong Yahushua ang siyang Mesyas. Pero yung the rest of the Israelites na who rejected our Lord Yahushua being the Messiah, darating ang panahon. Magbabalik loob sila sa Diyos. Babalik sa kanila ang pagmamahal ng Diyos sa isang spiritual, maging sa isang pisikal na pagmamahal, mga kapatid. Nang magturo ang Kristo pagdating sa pagkakasala, ano ang kanyang itinuro? Ito, pakinggan po natin. Ganito nakasulat. Lumapit si Pedro kay Yahushua at nagtanong, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ng kapatid na laging nagkakasala sa akin? Kanina, di ba, paulit-ulit ang Israel na nagkakasala sa Diyos. Ito naman po ay sinabi ni Pedro sa ating Panginoong Yahushua, ilang beses ko pong patatawarin ng kapatid na laging nagkakasala sa akin? Ito sagot. Oh, ang tanong pa ni Pedro, 7 beses po ba? Sumagot si Yahushua, hindi lang 7 beses, kundi 77 beses.
Alam niyo 'pag binasa natin yan sa Ingles, sa Amplified, eto nakasulat, "Lord, how many times will my brother sin against me and I forgive him and let it go? Up to 7 times?" Yahushua answered him, "I say to you, not up to 7 times, but 70 times 7." 70 times 7. Ibig sabihin, wag na hindi ka magpatawad. Kung ilang beses man siyang nagkakasala sa iyo, ang kapatid natin, patatawarin natin at patatawarin pa rin natin. Yan ang wala sa Iglesia ni Cristo. Katunayan, ang leader nila, hindi iba sa kanya, kadugo pa niya. Hindi siya marunong magpatawad. Ilang taon na nakaraan. Nanay pa niya yon. Tapos kayo sumusunod sa ganyang leader? Kayong nandyan sa Iglesia ni Cristo? Di ho ba? Yan ang tanong. Nananatili kayo sa pagsunod sa kanya? Ang kapatid niya hinayaan niyang mabilanggo? Ni walang hearing? Walang paglilitis? Isipin ninyo, pati pamangkin, kapatid niya ay nagtatago sapagkat nanganganib ang buhay. Anong klaseng leader yan? Susunod ba kayo sa ganyang leader? Matino bang leader yan? Mabuti pa si Hitler, na siyang autor ng pagpatay ng maraming Hudyo. Ang nanay niyang si Clara, minahal niya hanggang kamatayan. Pero itong leader na ito ng iglesia, ni chairman na ito, nilabag itong sinabi ng Panginoong Yahushua. Parang higit pa siya sa Diyos. Ang Diyos ay mapagpatawad. Ang Kristo, sinagot niya si Pedro, hindi lang 7 beses mo patatawarin ng kapatid mo, kundi, sabi sa Biblia, 70 times 7. Hanggat may pagkakataon, magpatawad tayo. Lalo na sa ating mga kadugo. Mga kapatid, yan ang ating dapat na matutunan. Ganyan ang pag-ibig ng Panginoon Diyos. Ang pag-ibig niya sa lahat ng tao. Lalo na ang pag-ibig niya sa kanyang bayan na mayroong kondisyon, pero sa kabila ng hindi ng kondisyon yon, kumot hindi nakatutugon ang kanyang bayan, ay kanyang inuunawa, nagiging unconditional love na ang kanyang pag-ibig sa kanila. Di ho ba? Maging sa atin, sa ating pagiging iglesia ni Yahushua. Hindi tayo perpekto. Hindi tayo matuwid sa isip, sa salita at sa gaway, nagkakasala tayo. Pero ang ating po na pananalig, ang katibayang tayo pinatatawad at mahal ng Diyos ay narito pa tayo, sumasamba tayo, lumuluwalhati tayo sa dakilang pangalang Yahuwah, pangalan ng Diyos. Kaya mga kapatid, tumugon ba si Hosea sa sinabi ng Diyos? Mahalin mong muli yung asawa mo. Oo, marami siya na mga naging lalaki sa buhay niya. Pero mahalin mo siyang katulad ko. Ginawa ba yun ni Hoseas? At ano ginawa niya? Paano niya ginawa? Next slide. Ito nakasulat. Kaya, binili ko siya sa halagang 15 pirasong pilak at 4 na sakong sibada. Low price na. Mababa na ang presyo eh. Sapagkat pinagsawaan na ng maraming lalaki. Kumbaga sa literal na mag-asawa, di ba? Pero sinunod ni Hoseas, hindi nagdahilan si Hoseas sa Panginoon Diyos. Panginoon Diyos, ako hindi Diyos. Ako'y lalaki na winalanghiya nitong asawa ko. Ilang beses na siyang nangalunyan at marami ng lalaki ang naging dungan sa buhay niya. Hindi ko susundin ang utos niyo. Pero hindi, sumunod si Hoseas sa iniutos ng Panginoon Diyos. Binili niya si Gomer sa halagang 15 pirasong pilak at 4 na sakong sibada. At sinabi ko sa kanya, eto sabi niya, makisama ka, sabi nitong si Hoseas kay Gomer, sa akin ng mahabang panahon at huwag ka nang suwiping sa ibang lalaki kahit ako ay hindi muna sisiping sa iyo. Sinunod ni Hoseas ang itinagubilin at iniutos sa kanya ng ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Teka muna, ano ba ibig sabihin ng Gomer? Next slide. Ating basahin po ito sa Iowa Bible and Archaeology,
ay ganito nakasulat. The name comes from the Hebrew verb gemar. I don't know if I pronounce it correctly. Meaning to end, come to an end, complete. As such, the name Gomer likely means completion or fulfillment. As the son of Japhet, Gomer is the father of Ashkenaz, an ancestor of Sumerians, and as Hosea's unfaithful wife, she represents an Israel breaking its covenant vows by worshiping other gods. Yan pala ibig sabihin ng Gomer, ano ho, mga kapatid? Completion, fulfillment. Yan ay nagre-represent sa Israel na pabalik-balik sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Kataksilan yan, mga kapatid. Ngayon, ito bang ating pinag-aralang ito ay relatibo sa panahon ng bagong tipan? Sapagkat ang ating binasa at pinag-aralay karakter ng Tanak na isa sa mga bahagi ng Old Testament, Nevim or yan po ay mga prophets. Di po ba? Sapagkat si Hosea ay isa sa maliliit na propeta kung tawagin. Ating basahin kung anong relasyon ng kasaysayan ni Hoseas at ni Gomer sa atin. Pakinggan natin sa New Testament, sa Efeso. Sa pamamagitan ng dugo ng Kristo, tinubos tayo ng ibig sabihin ay pinatawad ang mga kasalanan natin. Napakalaki ng biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Binigyan niya tayo ng karunungan at pangunawa. Alam naman ninyo kung ano ang ipinangtubo sa inyo mula sa walang kabuluhang pamumuhay na minanan nyo sa mga ninuno ninyo. Ang ipinangtubo sa inyo hindi ang mga bagay na nawawala katulad ng ginto o pilak, kundi ang mahalagang dugo ng Kristo. Katulad siya ng isang tupa na walang dungis o kapintasan na inihandog sa Diyos. Ang ating bang pinag-aralan sa Old Testament o Tanak na yan ay buhay nitong isang maliit na propetang si Hoseas at Gomer na lumalarawan si Hoseas sa Diyos at lumalarawan si Gomer sa bayang Israel na paulit-ulit sa pagkakasala pero tinubos pa rin sila ng Diyos. Opo, relatibo yan sa ating panahon. Ano naman ang sinabi ni Pablo diyan? Tayo'y makasalanan. Tumanggap tayo ng pag-ibig ng Diyos. Di po ba? Sino? Tayo lang ba? Hindi, lahat ng tao may pagkakataon. Di ba? Hanggang ngayon, nagpapaulan ang Diyos. Nagpapasikat ng araw sa matuwid at hindi matuwid. Nagbibigay ng probisyon o pagkain sa mga tao. Masipag ka lang. Kay hinirang o hindi, makakakain ka. Pero sa mga hinirang na mga lingkod ng Diyos, mga tinubos, sino sila? Sila ang mga tagasunod ng ating Panginoong Yahushua, ni sila rin ang tinatawag ng Diyos na mga anak niyang lalaki at mga babae. Ang sabi ni Pablo riyan, kumbaga ngayon, tayo po ay nakikiapid din. Bakit? Hindi naman tayo po sumasamba sa Diyos dati Di ba? Nung tayo hindi pa iglesia, hindi pa natin kilala ang Diyos. Ako bilang Katoliko, ang sinasambo ko ay literal na mga Diyos-Diyusan. May Kristong maliit, may Kristong bulenggit, may Kristong malaki-laki, may medium size, may large size, may Kristong mga nakaganito, may Kristong nakadipa, may Kristong itim. Ay, ang Diyos-Diyusan yun. Isang tambak na Diyos-Diyusan yun. Pero tumanggap pa rin ako ng pag-ibig ng Diyos. Binuhay pa niya ako hanggang sa dumating yung yugtong ako ay nakaunawa, ang Diyos pala'y iisa. Pero tumalikod yung mga yun Tayo ngayong very small remnant ang nagpatuloy. At dito, nakilala ko pa ang pangalan ng Diyos, Yahuwah, at ang pangalan ng kanyang bugtong na anak na siyang tagatubos ng kasalanan natin ay ang Panginoong Yahushua. At dito sa ating binasa, sa pamamagitan ng dugo ng Kristo, tinubos tayo. Hindi lahat. Sino yung mga tayo na yun? Sila po ang mga taong binigyan ng napakalaking biyaya. Sino yun? Di yung mga sumunod sa tipan, nakipagtipan tayo sa Diyos Di ba? Sa pamamagitan ng Kristo. Ano yung tipan? Kinapapalooban ng utos, batas,
na dapat nating sundin. Yun ang conditional. Pag sinunod natin ang batas sa panahon ng ating Mesiyas o ng Kristo, mga kapatid, yung kondisyon na yon, doon tayo pagpapalain ng Diyos. Di ba? Sabi, kung sumunod ka lamang, sana ang iyong pagtatagumpay ay sunod-sunod. Kung sumunod kayo, eto yung mga pagpapala. Di ba? Pero kung hindi, ay ito naman ang sumpa. Pero sa kabila ng ating pagpipilit na sumunod sa conditional love ng Diyos sapagkat may tuntunin, may tipan, may covenant, nagkukulang pa rin tayo. Umiiral pa rin doon yung unconditional love sa atin ng Diyos. Nakita niyo ba, mga kapatid? Napakalaki ng biyaya. Hanggang ngayon, tayo hindi pinalalayas ng Diyos. Hanggang ngayon, malinaw sa isipan natin, ang Diyos ay isa. Hanggang ngayon, malinaw sa isipan natin na ang Kristo ang siyang paraan para tayo po ay makapagbalik loob sa Diyos. Minahal tayo ng Diyos sa kabila ng ating paulit-ulit na mga pagkakasala. At ang ipinangtubos sa atin ay hindi dugo ng hayop. Ang ipinangtubos sa atin ay hindi 15 pirasong pila katulad ng ginawa ni Hoseas kay Gomer, kundi ang pinangtubos sa atin ay ang mahalagang dugo ng ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Kaya anong dapat nating isukli, mahalin natin ang Diyos. Ano pa sabi ni Pablo? Nang tayo tubusin ng dugo ng Kristo. Next slide. Ganito nakasulat. Ngunit hindi natin masunod ang lahat ng iniutos ng kautusan. Yun na nga. Merong covenant. Doon nakabatay ang love o pag-ibig ng Diyos sa atin. Conditional love. As long as you obey my laws, I will be with you. I will be your God. Pero sabi ni Pablo, ngunit hindi natin masunod ang lahat ng iniutos ng kautusan. Hindi tayo perfecto. Ang kondisyon, sumunod, pero hindi tayo nakakasunod. Kaya anong nangyari? Sinumpa tayo ng Diyos. Pero ngayon, tinubos na tayo ng Kristo sa sumpang ito. Sinumpa siya alang-alang sa atin dahil sinasabi sa kasulatan, ang isinusumpang sino mang ibinitay sa puno. Isipin ninyong pagmamahal ng Diyos. Hindi natin kaya eh. Hindi natin maperfecto ang pagsunod doon sa tipan eh. Yung conditional love ng Diyos sa atin, maaalis talaga pag ang pag-uusapan, pagsunod eh. Pero umiral yung unconditional love sa atin ng Diyos. Mahal kasi tayo eh. Okay, hindi nyo masunod. Ang aking ngayon na isasakripisyo anak ko para kay tubusin sa sumpa ng kautusan. Ano yung sumpa ng kautusan? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Aling kamatayan? Dalawa yon. Unang kamatayan, pagkalagot ng hininga. Ang pangalawang kamatayan, yun po ay ang parusa na espiritual sa dagat-dagatang apoy. Parusang walang hanggan. Doon tayo tinubos. Sinumpa tayo dahil sa kautusan, pero tinubos tayo ng Kristo. Kaya mahalin natin ang Kristo. Nanghihina tayo, alalahanin natin ang kanyang ginawang sakripisyo para sa atin. Araw-araw, pasalamatan natin si Yahuwah Ama. Salamat po, salamat po. Napakadakila ng pag-ibig mo sa amin. Na mga anak mo, nagpipilit na sumunod. Pero sa kabila ng aming pagpipilit sa kondisyon mo para mamalagi ang pag-ibig mo sa amin, hindi mo kami pinapatulan. Unconditional love ang pinairal mo kasi special kami para sa iyo. Ganyan din ang Israel. Inuulit natin. Hanggang ngayon, special ang Israel. Pagdating sa election, they were elected by God, so they are so special to God. They are not being cursed by God. Hindi sila sinumpa ng Diyos. Dinidisiplina sila. Darating ang panahon. Mga kapatid, yung pagdisiplina kasing yun sa kanila, nagkaroon ng pagkakataon. Yung mga ligaw na sanga ng ulibo, na yun ang mga hintil, maisangkap doon sa puno ng ulibo. Pero pagdating ng panahon, makumpleto na ang bilang ng mga hintil na naging tagasunod ng Kristo. Darating ang panahon, muling ibabalik sila. Yung mga naalis, maibabalik. Original na sanga ng ulibo. Yan ang Israel. Ganon kamahal ng Diyos ang bayang Israel, mga kapatid. Opo. Ano pa ang ginawa ng Diyos para tumibay ang ating pagtitiwala sa Kanya
At tayo po ay mamalagi sa ilalim ng kanyang pag-ibig. Ito, next slide. Ganito nakasulat. Next slide. Next slide. Tinataka niya tayo bilang tanda na tayo nasa kanya na. Mayroon pang, sabi nga, tinatakan tayo. Di ba? Sabi nga, may tatak tayo na tayo pag-aari ng ating Panginoon Diyos Di ba? Sabi nga sa English He who has also put His seal on us. May tatak. Ibig sabihin, sariling pag-aari tayo ng Diyos. Ginawa niya ito sa magitan ng paglalagay ng kanyang banal na espiritu sa ating mga puso. Ang banal na espiritong nagsisilbing garantiya na matatanggap natin ang kanyang mga ipinangako. Kayo man ay napabilang na kay Kristo o sa Kristo nang marinig niyong katotohanan, ang magandang balita kung paano kayo maliligtas sa pagsampalataya niyo sa kanya ibinigay niyang banal na espiritu na kanyang ipinangako bilang tanda na pagmamay-ari na niya kayo. Ang banal na espiritu ang katibayan na matatanggap natin mula sa Diyos o kaya huwa ang ipinangako niya sa atin bilang mga anak niya hanggang sa matanggap natin ang lubos na kaligtasan. At dahil dito, papupurihan siya. Isipin ninyo. Kaya Gomer, completion, fulfillment, para maating matanggap ang lubos na katubusan. Yan ay tinanggap natin. Ang Espiritu Santo, yan ang tatak, yan ang silos, yan ang seal na galing sa Panginoon Diyos na tayo sariling pag-aari niya at garantiya na tayo po ay tatanggap ng lubos na kaligtasan. Dahil diyan, mga kapatid, balikan natin si Hoseas. Balikan natin si Hoseas na lumalarawan sa Diyos at si Gomer na lumalarawan sa Israel. Ano ang huling mensahe itong si Hoseas kay Gomer o sa Israelita? Kumbaga, eto next slide. Ganito nakasulat. Basahin na natin sa English. For the sons of Israel will remain for many days without king or prince. Walang prinsipe, walang prince at saka walang king ang Israel. Without sacrifice or idolatrous pillar, and without ephod or teraphim household idols. Afterward, eto na. The sons of Israel will return in deep repentance and seek the Lord, their God, hahanapin nila ang Diyos, and seek from the line of David, their king. The King of Kings. Sa makatwid, magbabalik loob ang Israel. Darating ang panahon, magbabalik loob. Sino yan? Yung Israel ngayon, na pinag-usapan natin nasa Middle East. Nang sabi, they will return in deep repentance and seek the Lord, their God, and seek from the line of David. Sino yun? Yung kanilang king. Sino yun? Yun ang King of Kings. Sino siya? The Messiah. Sino bang Messiah? The Messiah o Mesias? Ang Kristo, si Yahushua. And they will come trembling to the Lord o to Yahuwah and to His goodness and blessing in the last days. Nakita ninyo. Kaya nung mga huling araw nitong si Gomer, kapag siya'y pinagsasaanan ng mga lalaki, napakasama na niya. Sabi ng Diyos kay Hoseas, balikan mo, mahalin mo muli si Gomer. Kahit na siya'y marami nang naging karanasan sa iba't ibang lalaki, katumbas, ang Diyos, binalikan niya ang Israel. Minahal niyang muli ang Israel. Kahit na talagang lubog na sa kasamaan ang Israel. Darating ang panahon, mga kapatid, ang Israel ngayon, hahanapin nila mula sa linya itong si David. Ang kanilang pinaka-king. Na yun din ang King of Kings at Lord of Lords, the Messiah. Ang sabi diyan ay, and they will come trembling to the Lord and to His goodness and blessing in the last days, sa mga huling araw na ito. Kung kailan yan, Diyos lang ang nakakaalam. Kaya mga kapatid, ano ang panawagan noon sa Israel? Next slide, ito pa ang nakasulat sa Hoseas. Sinabi ni Hoseas, mga taga-Israel, ito na ang kanyang sinasabi, Israel na ang tinutukoy niya, bayan na, hindi na ito paglalarawan, hindi na ito metapora. Ang sabi niya, ang sa mga taga-Israel, magbalik loob na kayo kay Yahuwah na inyong Diyos.
Napahamak kayo dahil sa inyong kasalanan. Magbalik loob na kayo kay Yahuwah at sabihin ninyo sa kanya, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Hindi na kami hihingi ng tulong sa Assyria. Sa Assyria at hindi na rin kami aasa sa mga kabayong pandigma. Kasi yan ang ginawa nila noon eh. Umasa sila sa mga neighboring countries, naging dependent sila sa iba kaysa imbis na maging dependent kay Yahuwah. Hindi na kami hingi ng tulong sa Assyria, ang sabi nila, at hindi na rin kami aasa sa mga kabayong pandigma. Hindi na rin namin tatawagin na aming Diyos ang mga Diyos ang ginawa namin sapagkat kinaawaan niyo po kami na parang mga ulila. Sinabi ni Yahuwah, pagagalingin ko ang aking mga mamamayan sa kanilang pagkamasuwayin at taos-puso ko silang mamahalin sapagkat nawala na ang galit ko sa kanila. Na makatuwid, nagbibigay ang Diyos ng pagkakataon sa lahat ng tao. Una sa ating nagkasala tayo, magbalik loob tayo sa Diyos. Opo. Ang pagsamba sa Diyos, Diyosan ay hindi lamang sa literal na rebulto. Kapag ang leader ng isang relihiyon, ang tinig na niyang sinusunod na mga miyembro, yon ay pagsamba din sa mga Diyos-Diyusan. Anong dapat gawin ng mga miyembrong kasama roon sa iba't ibang relihiyon? Ng tinig ng kanilang leader, ng kanilang sinusunod, hindi ng tinig ng Panginoon Diyos o tinig ng hari na yon ang ating Panginoong Yahushua. Magbalik loob sa Diyos. Iwan ng ritual, iwan ng mga tuntunin, iwan ng mga aral na binaluktot para pasunurin at alipinin ng leader, para ang leader ay yumaman at kailalong maghirap. Magbalik loob sa Diyos. Ang sabi nitong si Hosea sa taga-Israel, pagagalingin ng Diyos yan. Sabi ng Diyos sa kanya, sabi mo sa kanila, pagagalingin ko ang aking mga mamamayan, sabi ng Diyos, sa kanilang mga pagkamasuwayin. At taos puso ko silang mamahalin. Napakatinding pangako ng Diyos yun. Katunayan ang Diyos ang ibig niya hanggat maaari lahat ng tayo magtamo ng kaligtasan. Kaya nagbibigay siya ng pagkakataon. Nagbibigay siya ng panahon para ang tao'y makapag-isip-isip at magbalik loob sa Diyos. Yayakapin tayo ng Ama ng buong higpit. Hindi niya tayo pababayaan. Tatandaan natin. Damang-dama natin ang pag-ibig ng Ama. Sana tulungan tayo ng Diyos. Tumayo kayo. Tayo po ay mananalangin, mga kapatid. Aming Ama, sa pinag-aaralan namin ito, nakikita namin ang aming sarili. Ang dumi-dumi namin. Masama kami. Napakamasuwayin namin sa iyong mga utos. Ama, may pag-ibig ka sa lahat ng tao, kaya ka nagpapasikat ng araw, bibigay ng ulan, para tumubo ang mga itananim at may makakain ng mga tao. Pero ang pag-ibig mo na ito sa kanila ay nagbibigay daan para sila ay makapagbalik loob sa iyo. Pero sa mga hinirang mo, sila'y inibig mo sapagkat pinili mo. May kondisyon ka na hinihingi sa amin. Pero hindi namin kayang tugunan ng lahat. Doon umiiral ang pag-ibig mo na talagang malabis. Nagpapahinuhod ka. Patuloy mo kami na binubuhay. Kasi kung alalahanin namin ang nakaraan namin, dapat ay patay na kami sa pisikal at espiritual. Pero ikay Diyos na maawain. Nagbabalik loob kami sa iyo at sana ito man ay gawin din ng mga tao. Habang nagbibigay ka ng pagkakataon na sana'y iwan nila ang pagsunod sa leader at sumunod sila sa totoong tumubo sa aming mga kasalanan. Ang Panginoong Yahushua na siyang aming tagatubo, siyang aming ulo, siyang aming pinakatagapagligtas upang maging mapayapa ang aming kaugnayan sa iyo. Salamat po. Salamat sa lahat ng biyaya. Patuloy mo kaming sasamahan at pagpapahinuhuran
Tatanggapin namin ang mga biyaya araw-araw. Nangangako kaming hindi kami magtataksil sa iyo. Ikaw lamang ang aming magiging Diyos ngayon hanggang sa darating pang panahon. Sa ngalan po ng iyong anak, Panginoong Yahushua HaMashiach. Amen. Ang biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah at ang patuloy na paikilakip ng Espiritu Santo, sinawang sumating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, meron tayong mga tagubilin. Our YouTube and Facebook pages contain previous lessons that you can view to further examine the teachings of the Bible of the Holy Scriptures. Sa patuloy natin ipanalangin ang mga lider ng mga bansa, lider ng relihiyon, lahat ng tao sa mundo na magkaroon pa ng kapayapaan alang-alang sa ikalalagana pa po ng Ebanghelyo at sa kaligtasan ng maraming tao. Hanggang dyan po at tayo natatapos.